Hey guys, Jong here. At ngayon, isi-share ko sa inyo yung napapansin ko dito sa aking um, battery, By the way, ngayon ay 12:14 na ng madaling araw at kung mapapansin natin, ayan, dito sa isa, tatlo na lang yung ilaw niya, samantala dito sa isa, apat pa. So, nagpapakita yan na hindi sila pantay ng state of charge. Kasi, ayan, so meron itong 5 ilaw. So, bawat isa 20%. So, supposed to be ito ay nasa around 80% pa yung isang 'to. Samantala yung isang 'to naman ay 60% na lang. So, kung titingnan natin dito sa ating, SOC, ayan, meron tayong 59% na natitira. So, napapansin ko, share ko lang, yung napapansin ko sa aking battery o yung sa battery na 'to, itong dalawa, by the way, ito yung, master, ito naman yung slave, ano. Ito yung direktang naka-connect sa inverter, ayan, diretso, while itong isa, ah, ito ay nakakabit dito. So, wala pa tayong combiner, wala pa tayong combiner box. So, ayon sa mga, YouTuber na napanood natin, kung ano daw yung battery na pinakamalapit sa inverter kapag naka-parallel, siya raw yung unang nalolobat at siya rin ang unang napupuno. So, supposed to be dito, so tama, kasi ito yung malapit, so 60% na lang siya. Ito naman yung, isa, 80% pa. Ngayon, yung napapansin ko dito actually, hindi ganyan palagi. So, minsan ito yung nauuna na bumaba yung, SOC o yung ilaw niya, ito yung nauunang mabawasan, while itong isa, mas marami, mas ano pa, kumbaga mas matagal na mabawasan yung kanyang ilaw dito, Minsan ito 5, dito naman 4. So, baliktad. Ewan ko lang kung salitan silang dalawa, pero yun ang napapansin ko. Minsan, ito ang huling napupuno, ito yung nauuna. Minsan naman, ito yung nauunang mapuno, ito yung huli, ito yung nahuhuli. So, salitan silang dalawa. I don't know, siguro paraan yan ng, brand o ng company na i-tweak yung kanilang BMS na gano'n ang maging sitwasyon nila kasi meron naman silang battery communication, ayan, ito, papunta, ayan, out, papunta dito, in. At saka ito naman as master, connected naman ito sa ating inverter, So, ayan, connected yan, nare-read yung kanyang SOC, bali yung SOC na ito hindi nakabase sa voltage kundi nakabase yan sa BMS mismo, sa reading ng, inverter sa SOC ng nito, battery. So ayan, ewan ko lang kung na-experience niyo yan na salitan silang dalawa, minsan naman sabay sila, sabay nauubos, sabay nagcha-charge, sabay napupuno. Pero minsan, ah, yung isa, ayan, so hindi nagpapantay, yung isa mas nauuna kaysa sa isa. So salitan silang dalawa. Minsan naman minsan naman mapapansin ko, ito naman yung nauuna. By the way, ito yung hindi ko sila sabay nabili. So yung isa dito nabili ko last year pa. Itong isang 'to, ito ay nabili ko noong May 27, 2025. Then ito naman nabili ko noong March 15, ngayong taon 2026. So mas nauna. So I am expecting na palagi itong, mauuna, malowbat kasi nga, mas nauna siya,
Kaya lang hindi naman kaagad malaki yung degradation ng ano, ng mga lithium iron phosphate na battery. So, hindi gano'n kalaki. So, I think sa ilang buwan na difference nila hindi pa yun gano'n kalaki para mapansin mo kaagad na, merong isa sa kanila na unang nalolobat. So, 'yan napapansin ko salitan lang silang dalawa. Minsan naman sabay. O tingnan niyo ngayon, ano na, parehas na sila ng SOC, ano? Kasi ito, tatlo, tatlo. Oh, so 'yan lang ano. So, minsan nagsasabay sila, minsan nauuna yung isa kaysa sa isa, then palit naman. So, ito na naman yung nauuna, ito naman yung huli. Pero, siguro ayan sabi ko nga kanina, siguro okey lang naman siguro kasi yun ang tweak ng, ah, company para sa kanilang BMS. So, I don't know, siguro kung na-experience niyo 'to paki-share na lang sa comment section, ano? Thank you for watching.